Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubugulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubukulan. Komentaryo, makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening, everybody. Ben Paipon po sa ating Your Honor, please. Dito po sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat. Imbitado na ho kayo alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. And this is every night, Mondays through Fridays. So, bukas Biyernes na po. Gandang gabi po sa inyong lahat and gusto ko magkaroon tayo ng part 2 sa ating diskusyon
tungkol po dito sa Gilas, Pilipinas. Alam po ninyo, hindi po mawawala sa atin ito sapagkat basketball is supposed to be the passion sport of the Filipinos. Ang basketball po ang pangunahin natin na laro. At ito po ay pinanonood ng maraming mga mamamayan. Kanya hindi po pwede na hindi po natin pag-usapan. Bakit po nawala ho sa eksena ang ating Gilas Pilipinas team, men's team. Bago nating isasali ho yung women's team sapagkat nagkampiyon po sila eh. Mabuti pa nga po yung women's team eh. Nakayanan ho nila ang kanilang challenge. Football team po natin, nag-champion din po. Kalaban po dito ay powerhouse ng Southeast Asia, ang Thailand. Pero, nanalo po ang ating koponan. Pero bakit po yung Gilas Pilipinas team ay hindi man lamang nakapasok sa quarterfinals? Alam po ba ninyo kung ano ang dahilan? Sabagay, marami na po ang nagko-komentaryo tungkol dito. Pero, hindi po na-focus ho dun sa tunay na nakikita ho natin bakit hindi po nagtagumpay ang Gilas Pilipinas. Mantakin mo ninyo, quarterfinals, out na ho. Gilas exits FIBA Cup 2022. Bakit? Yan. Ito ang pag-uusapan nun natin. Of course, aside from that, pag-uusapan din po natin ang upcoming SONA ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sa Lunes na po ito. Diba? July 25. Meron na po ba kayo nadidinig o nalaman ng kanyang SONA sa July 25? Pati ho mga kongresista, mukhang hindi pa nila alam kung ano ang magiging laman ng SONA. But just like any other Filipino citizen now, umaasa ho tayo na matututukan ng ating Pangulong Marcos ang tunay na sitwasyon dito sa Pilipinas. Ano po ba talaga ang dahilan kung bakit hindi po umuunlad ang bansang Pilipinas? Kung bakit dumadami po ang mga mahihirap sa Pilipinas? Kung bakit meron pa rin po tayong food crisis dito sa Pilipinas? Bakit po ang ating mga magsasaka ay hindi po makaani ng sapat-sapat para sa bansang Pilipinas? Bakit hindi po sila kumikita? Natutuwa na po sana ako mga kabayan sapagkat inako mismo ng Pangulong Marcos ang responsibilidad. Siya po ang tumatayo ngayon na sekretaryo ng Department of Agriculture. But ilang buwan na po ba tayo? May 9, June 9, June. 2 buwan na po tayo mga kabayan. Pero wala pa po tayong nadidinig na ibang konkretong plano ng Pangulong Marcos sa agrikultura. Nadinig po natin, farm to market road. But that is not the real problem. Hindi po yun ang problema ng mga magsasaka. Nahapahapyawan na rin po niya fertilizer. Pero iisa lamang ho yun eh. Kabuuan ng problema ng mga magsasaka, hindi pa po natutukoy. Hopefully, ito po ang tutukuyin ng ating Pangulong Marcos sa darating na Lunes sa kanyang SONA. Pangatlo ho sa ating pag-uusapan, pahahapyawan din po natin at bibigyan po natin ng diin muli ang pakikibaka ng ating mga kababayan
sa mga nagsasamantala, manluloko, gumagamit po ng mga peke na mga companies para makapanlanse, makapanloko, commit fraud against their countrymen. Alam po ninyo, hindi lamang naman po dito sa Pilipinas nangyayari ito eh. Pati sa ibang bansa, pati po yung dati natin atleta ho, si David Bonavach, no? Nasangkot po sa fraudulent activities involving investment schemes in the United States of America. Nakakolekta po ng mahigit 37 million US dollars. Nagpakasasa o kung saan-saan nagpupunta, nagkasino, and so on and so forth para maubos lamang ang kanyang mga naloko sa mga investors niya using a fake company. Jesus Christ. Ganun din po ang nangyayari ho dito sa atin. Marami pong naloko ng isang tao ho, gumamit po ng peke. I don't know really kung hindi po natin masasabing peke yung kanyang company, construction company. Kasi meron pong meron pong permit, meron pong registration. Legitimate po ang registration. But in actuality mga kababayan, as a construction company, nag-haul po ba siya? Nagdadala po ba siya ng mga simento? Nagsusupply po ba siya ng mga construction materials sa mga construction? Meron po ba siyang project sa gobyerno na inaasikaso, na ginagawa? Ito ho, makikita po nyo parang si David Bonavach, wala pong konkretong trabaho na maipapakita kung hindi galing po sa Google. Ibig sabihin ito, peke ho ang kanyang construction company in actuality. Ayan. Pero meron pong registration sa SEC. Meron pang registration sa DTI. Pero kung tatanungin niyo, meron ka bang truck? Meron ka bang drivers dyan? Meron ka bang garahe man lang para sa mga truck mo? Awa ng Diyos po yung mga nakakakilala sa kanya, iisa lamang po ang kanilang sinasabi. Confidential. Confidential daw ho, mga kababayan. Dyan po siya kumikita Bakit confidential? Dyan po siya nakakalanse ng malaking halagang pera mula sa kanyang mga kababayan, mula sa kanyang mga kaibigan. Confidential daw po. Hindi po pwedeng malaman kung meron siyang truck o meron siyang driver at meron siyang project Nako, confidential lahat po yan, mga kababayan. Pero dyan po sila kumikita. Anyway, marami pa po tayong pag-uusapan ngayon at sisimulan po natin ang ating talakayan. Pwede kayong mag-comment, pwede kayong magpadala ng inyong mga sariling kuro-kuro sa mga pag-uusapan po natin ngayong gabi. Pwede kayong mag-comment dito sa Facebook Live po natin. At ganun din po, sana i-like and share and follow ang ating page, yung Broad Streamcast Communicators. Pwede? Okay? So, okay. Simulan na natin. Magsimula po tayo sa Gilas, Pilipinas. Bakit po natalo ang Gilas, Pilipinas at hindi po nakapasok sa quarterfinals? Sa isang kalatas, inamin po ni Chot Reyes, ito po yung coach, national coach po natin, kung bakit hindi kinuha si Tab Baldwin, hindi ko maintindihan ito. Nag-resign po si Tab Baldwin. Ito po yung dapat itong maging Gilas coach natin. Pero napunta kay Chot Reyes. But anyway, may mga credentials naman po si Chot Reyes po Dangan nga lamang hindi ko maintindihan kung bakit
ang ipinadala. I do not know who made the decision, no? Kung si Reyes lamang ho ang nagdesisyon ito o ang SBP, Samahang Basketball po ng Pilipinas. No? Bakit ho? Ang ipinadala po nilang mga manlalaro ho, ay mga raw materials. Raw materials o yung mga pangito. Oh? Walang experience. Si Reyes mismo ho ang nagsabi, learning experience daw po sa Gilas team ang nangyari. Meaning to say, they did not really prepare for this competition. Alam po nila na ang kanilang kakalabanin ho, yung mga matatangkad, malalakas, magagaling sa basketball, ang ipinadala ho nila. Mga bagito, amateur. Wala man lang PBA player ho eh. Bakit ho ganon? Oh? An international competition with the best of the best. And we are sending a team that will have to learn and experience muna. Wow. Mukhang hindi tama o ito, mga kababayan. This came from Mr. Chot Reyes himself. Siya mismo ang nagsabi na learning experience daw po para sa atin ito. And looking forward to better days now in the next competition. Nako talaga. Para sa akin ho, mga kabayan, we cannot afford to send amateurs in a field of professionals. Pwede po ba yun? Pwede ba tayo magpadala? Kung si Manny Pacquiao ho, mga kababayan, bigyan ninyo siya ng kalaban na hindi pa po sumabak sa boxing, hindi pa nanalo ho sa boxing. Kung hindi, nako, hindi magtatagal sa ring. Because amateurs are amateurs. Professionals are professionals. Pantakin nyo, we even lost to Indonesia in the last SEA Games. Ganon din po ang nangyari ho eh. Sa kauna-unahang pagkakataon po ito, since 1989. Talo po tayo sa SEA Games. And this time, we failed to secure a slot in the FIBA for the first time since 2007. Patakin ninyo yan. Nakakahiya talaga ang Pilipinas. And very sorrowful ho si Chot Reyes. At siya lamang po ang nagpapaliwanag ho sa debacle ho ng Gilas Pilipinas. But what about the SBA? Yung Samahang Basketball ng SBP. Samahang Basketball ng Pilipinas. Were you not a part of the formation of this team? Hindi po ba kayo kabahagi sa pagbuo ng amateur team para sa international competition? Hindi po ba kayo nahihiya na ang ating team tatambakan ho ng mga kalaban katulad po ng Japan, ho? Tinambakan tayo ng 21 puntos. Samantalang tinatalo natin ng Japan noong araw. Wala naman po sino pinagkaibang mga kinakain natin ngayon with Japan. Kayang-kaya ho natin ang kalaban from Asia, ho? At least dito sa Asia, kalaban, kayang-kaya ho natin. May laban ho tayo, provided we are well prepared, meron tayong sapat na karanasan sa mga competitions, kaya ho natin eh. Kaya nga lamang itong pinadala ho talagang amateur, talagang learning experience daw ho. Meron pong panukala ng mga netizens po na sa halip ng basketball ang pagtuunan po natin ng pansin ho ngayon,
ay ilipat na ho natin yung mga pondo, yung mga salapi, yung mga suporta sa ibang mga sports. Ngayon, kung saan tayo nagwawagi. At alam po ba ninyo kung ano ang mga iyon? Nandyan po yung karate. Nagtatagumpay po tayo dyan. Skateboard. Walang support ang mga yan, pero nananalo ho tayo. Golf. Weightlifting. Bakit hindi po natin simulan na mag-produce ng mga Idolin Diaz? Di ba? Di ba? And then, kabakailan lamang nagwagi ang ating women's team sa football. Minsan hindi tayo nagwagi ho dyan eh. Kalaban ho natin, powerhouse, Thailand ho mga kababayan. Minsan hindi pa tayo nanalo sa kanila. Pero tinalo po natin sila 3-0 sa championship mismo. Anong say ninyo dyan? Tama po ba na ibaling na ho natin ang ating atensyon sa ibang mga sports? Edu Manzano was very vocal on this, mga kababayan. Pero para sa akin, basketball is still the favorite sports of the Filipino people. Hindi po yung mga manlalaro ho natin ang natalo ho dito. Ang bansang Pilipinas dahil po sa mga coaches and organizers of the sending of these athletes to the competition. Hindi po yung basketball Philippines, yung atin mismong sports na kinigigiliwan ang natalo ho. Natalo ho tayo because of the people manning the preparations for this. Kaya ho natin, ito mga kababayan, kaya ho natin. May suporta naman ho eh. Kanya nga lamang marami pong nagsasabi na mukhang even the SBP ay may kasalanan ho dito. Kasi para bagang, tingnan ho ninyo, wala ho tayong import. Wala ho tayong tinatawag na, ano bang tawag din? A naturalized Filipino athlete. Wala eh. Kaya talo talaga eh. Talo. Unlike before, we had naturalized, because all other countries who sent delegations to the FIBA, meron po silang import eh. Pero ang Pilipinas, wala po eh. Walang PBA players eh. What happened? Anong nangyari ho dito? Meron bang conflict with the SBP sa mga basketball ng Pilipinas? Yung mga may-ari ho ng mga PBA teams? Meron po bang tinatago up in their sleeves kung bakit hindi po tayo nakapagpadala ng mas magagaling, mas preparado na mga manlalaro? Maybe we should look into this. But in the meantime po, mga kababayan, gusto ko sanang sabihin na basketball is still our sports. Basketball is still our favorite sports in the country. Wag nating pabayaan na mapolitika ang basketball. Hayaan ninyo PBA, kung gusto nilang mapolitika yan, okay lang Pero kung pagdating po sa national competitions where the integrity and pride of the country is at stake, dapat tayo magkakaisa at hindi po mapupolitika. Kung mapupolitika rin lang, wag na tayo magpadala. Wag na tayo magpadala. Unfortunately, corruption din po ito, mga kababayan. This is also corruption. At the highest point, businessman naman naglalaro dito. And that's where the SBP comes in here. Malaki po bang mawawala sa kanila kung gagastusan talaga ang national team? Meron po ba silang kikitain kung hindi natin gagamitin ng mga PBA players? These are the things that we have to settle
para sa ganon, ang ating favorite sports sa Pilipinas ay mananatili sa puso ng bawat Pilipino. Mawawala po talaga eh. Mawawala po yung pagnanais ho natin manood ng basketball kasi talo eh. Di ba? Talo eh. Mawawalan ho tayo ng gana. Pero sana ho, wag natin gagayahin yung sinabi ni Chot Reyes na learning experience po sa mga fans. Learning experience po para sa atin ho na nanonood. Hindi po. Alam na po natin, mga bagito ho ang ipinadala. Kaya ho tayo natalo. Sana po sa susunod, gawin po nila yung tama. Okay? Hindi ko papayagan o hindi po ako papayag na maging second class lamang po ang basketball sa mga sports. Pagdating po sa mga kompetisyon, basketball should still be number 1. Okay ba sa inyo yan? Ayos? Alright. Alas 8:31 ho, ang oras po natin sa buong kapuluan sa unang bahagi po ng ating Your Honor, please. Isusunod doon natin ngayon itong sona ng ating Pangulong Marcos. Of course, we do not have any idea kung ano po ang magiging laman ng sona ng ating Pangulong Marcos. But experience tells us from past presidents, ano ho ang kanilang binigyang diin sa unang pagtuntong nila as President of the Republic of the Philippines in their SONA. Inilatag ho nila ang lagay ng bansa as they see it. Okay? Kasi meron silang mga researchers, meron silang mga experts, meron silang mga technocrats, and so on and so forth. They are not without these people na magsasabi sa kanya, ito po ang lagay ng ating bansa sa ngayon. So sa umpisa pa lamang po ng speech ng isang Pangulo, nakasaan na doon. Kumbaga sa ito ang first part of the speech. An overview of what the Philippines is at the moment. Ayan. Yan ang gusto kong makita na bigyan ng pansin, bigyan ng diin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. What is the state? What is the condition of the Republic of the Philippines today? And then, after that mga kababayan, dapat lamang tukuyin na niya. Ano po ba yung mga, okay, may problema na, alam na natin ang problema, ano yung mga solusyon, at ano po yung mga priorities na dapat pong gawin para gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Buhay ng Pilipino po ang bottom line dito eh. At saka siyempre yung itsura po ng bansang Pilipinas. Pero kung maganda na po ang buhay ng bawat Pilipino, it follows po, maganda rin po ang itsura ng ating bansang Pilipinas. Kung gutay-gutay po ang mga damit ng bawat Pilipino o karamihan sa mga Pilipino, ang tingin ng tao sa buong mundo, gutay-gutay din po ang Pilipinas. Ganun lang naman po yun eh. Now, problema. Ano yung mga problema? Ako. Wag na tayo maglokohan. May pandemic pa Di ba? We have a officer in charge. But why is it, my friends? Bakit wala pang yung bang nakapanumpa na sekretaryo talaga ng Department of Health? Ito na lamang po yata ang wala eh. Meron tayo officer in charge. But an officer in charge is not the secretary. Maaring magbago pa ito.
But why is it that Mr. Marcos has not yet chosen a secretary for the Department of Health? Mabigat po ba, sir? Mabigat po ba ang problema? Pandemic po tayo di ba? Wala po bang mapili? O baka naman malakas ho ang bulong ni Mr. Francisco Duco III. Baka ibalik ko ninyo, Mr. President. Wag naman po sana. Wag naman po sana. Wag ninyong ibabalik ko si Mr. Duque. Marami pong magagalit na mga Pilipino. Marami pong korupsyon na nangyari po sa kanyang panunungkulan. And we wonder what is going to happen with the Farmally case na inimbestigan po ng Senado ng mahabang panahon. They have already completed the report. They have submitted a report to the Ombudsman. Hindi ko po alam, Mr. President, kung ang Ombudsman ay gagalaw po dito at hahabulin ang mga nagkasada sa Farmally case. We do not even know that. But that is also a problem, Mr. President. Bibigyan po 42 billion pesos po. Ang sangkot dito. Bibigyan kaya ng importansya ng ating Pangulo? Kung hindi po niya babanggitin ito sa kanyang SONA, okay na rin po sa akin. Basta, tutukan lamang po ang sakit ng Pilipinas sa agrikultura. I would be very happy if the President will offer a concrete solution. Ano po ba ang problema ng mga magsasaka? Why can't they come up with rice supply sufficient for the entire Filipino people without the Philippines importing that commodity? That is one aspect of the SONA that I expect the President to tell the people. Gusto niya 20 pesos po ang per kilo of rice. That may not happen, Mr. President. That may not happen. Pero an approximation of that could be acceptable to the Filipino people. But we have to look at the real problem. Why? Bakit po hindi po makapagtanim ng mga magsasaka ng sapat-sapat para ang supply po ng bigas dito sa bansang Pilipinas ay hindi po kakapusin. That is the real problem. The same thing is true with other food products po, agricultural products. Bakit po kinakailangan mag-importa po tayo ng isda, Mr. President? Bakit po kinakailangan po mag-importa tayo ng carrots, onions, cabbage, ano pa? And ang lawak-lawak po ng mga lupain dito sa Pilipinas. Sapat-sapat po sana kung tama po ang mga polisiya ng ating gobyerno sa larangan ng agrikultura. Natutuwa po ako, Mr. President, because you touch one area, one aspect of agriculture that is very significant for farmers. Ano po yun? Fertilizer. Alam po ninyo, sabi ng mga magsasaka, ay kung hindi po ibaba ang presyo ng fertilizer, hindi po kami makakapag-ani ng sapat. Mababawasan po ang ani namin. Nabawasan na po nga ang ani, mababawasan pa po. So that is a problem. Alam po ninyo, may nabanggit po ang Pangulong Marcos, ang sabi po niya, ganun ba? Yan ba problema ninyo? Okay, ito ang solusyon natin. Anong solusyon ni Mr. Marcos? Maganda po Kakausapin daw po niya yung mga nag-aangkat ng fertilizer. China, Indonesia, Malaysia, Russia. What else? Ano po ba yung ibang bansa na nag-aangkat po dito sa atin ng fertilizer? So all these countries na may kinalaman po sa fertilizer dito sa ating bansa, kakausapin daw po niya bawat isang bansa
Abay, napakaganda ho ito mga kababayan kung magagawa. For the President to personally talk with these governments on a government-to-government basis, that would be the best. Huh? Hindi ko pa nadinig ho yata na tinalakay ito ng ibang mga presidente ng bansang Pilipinas. So, pinababayaan lamang po nila na tumaas ng tumaas ang presyo ng fertilizer. Look what is happening. Diba? Mr. President, gusto ko po sana bigyan ninyo ng mas malawak na pagtalakay po yan sa inyong zona. Fertilizer problem. That is one problem in the agricultural sector that has to be solved. Kailangan malutas po yan. Otherwise, hindi po tayo unlad talaga. Hindi po natin makakamit ang minimiti po natin 20 pesos per kilo of rice. Okay? So, Mr. President, that is in your hands. Kaya po ninyo yan. Masagana 150. Pinalulutan po. Ito po ay proyekto ho ng kanyang ama nung panahon ng kanyang rehimen as dictator of the Republic of the Philippines. Masagana 99 was called yung programa na yan ng panahon. Pero ito po ay may kaugnayan sa pautang. Masagana 150, we do not still know kung ano po ang laman nito. Pinalutang lamang ho nila. Pero as they say, like the land reform program of the government, hanggat wala po yung mga nasa ilalim po na mga support programs para magtagumpay ito Masagana 99 or even the land reform, wala tayo maasahan po mga kababayan. Kailangan po dito holistic po ang approach. Kailangan po totohanan. Hindi po sasabunganga lamang ho. Hindi po sapat na magpautang po tayo na may pera tayong ipauutang sa mga magsasaka. Kailangan ho, nandyan yung mga support programs para sila po ay maagapayan. Could the government do that? Magagawa po natin ito. Maasahan pa po ba natin ang mga government officials who are responsible sa pagproprograma ho ng mga panibagong proyekto po para sa agrikultura? Kaya po ba kaya nila? Hindi kaya nila pababayaan ho ang mga magagandang plano ho ng ating pamahalaan sapagkat mamimiss po nila yung kanilang dating kinikita nung malakas po ang importasyon ng bansang Pilipinas. Masagana 150 will entail a discussion about the cost of fertilizer ho. Dito ho, papasok ko yan. Kasi bibili ho ang ating mga magsasaka ng fertilizer. Bago makikipag-usap ang ating Pangulong Marcos sa mga kalyado ho natin mga bansa, kahit hindi po natin kalyado, basta may fertilizer, makapagdala ho dito ng fertilizer na mas mura, okay na po yan. Pero ito po ang kailangan ng ating mga magsasaka. Ibaba po ang halaga ng fertilizer. Pangalawa ho, Mr. President, irrigation. Patubig po sa mga kadayunan, sa mga sakahan. Bakit po nagrereklamo ang ating mga magsasaka? Bakit daw po walang tubig ho sa kanila? Sa halip na makapagtanim ng 3 beses sa isang taon, nakakadalawang beses lamang ho sila, Mr. President. Samantalang, the National Irrigation Administration, grabe ho ang mga utang na yan eh. Grabe po ang suporta ng ibang mga governments all over the world. Pautang ho sa National Irrigation Administration because alam po nila na kailangan po ng ating mga magsasaka. Pero bakit wala ho sa implementasyon?
Kailangan ho yata, Mr. President, silipin po natin ang National Irrigation. Sino po bang iniligay po ninyo dyan? Oh, Department of Agriculture, laki-laking budget po niyan. Malaki po ang mga utang, pautang ho. Inuutang ng ating bansa para sa mga magsasaka. Wala naman pong napupunta sa National Irrigation. Dapat to, patubig na ho, buong Pilipinas na ho yan. Pero bakit wala ho? Samantalang kompleto po ang inutang po ng bansang Pilipinas para sa patubig sa buong Pilipinas. Mr. President, ayaw ninyong tignan ho yung past. Di ba? Ayaw ninyong tignan yung nakalipas sapagkat baka meron kayong matuklasan. Oh? Pero, payo ho namin sa inyo, Mr. President, huwag ho kayong mangimi na ungkatin ho ang mga nakalipas ho na mga panahon. Lalong-lalo ngayon sa National Irrigation Administration. Bakit po kinakapos sa patubig ang mga sakahan sa buong Pilipinas? Why? Samantalang ang laki-laki po na mga budget po dyan. May mga inutang, may mga grants and so on and so forth. Nasaan na punta ho, Mr. President? I know, hindi pa ninyo time ng mga kanya nga ho. Ungkatin ninyo, paimbestigahan ninyo para malaman ninyo na pinagsamantalaan po ng mga gago ang irrigation ho para sa ating mga magsasaka. Pasensya na ho kayo. Nakapagsalita ho tayo ng hindi maganda. Pero talagang totoo ito mga kababayan. Tanungin po ninyo mga magsasaka ho natin. Sapat po ba ang patubig ho sa mga sakahan ninyo? Ka Jerry Ramos, ng Bustos, Bulacan. Diyan po sa may kawayan, ho? Sapat po ba ang mga patubig ho ninyo? Yung mga pumapatay na sa mga yung mga peste ho. Kung bakit to, hindi ko maintindihan ito eh. Hybrid na raw po tayo. Pero nung araw hindi naman po masyado ang mga peste ho sa mga sakahan. Kasi hindi naman po kailangan masyado ang fertilizer. Di ba? Pero nung na-introduce na ho yung mga chemically laced fertilizers ho, mga kababayan, kinakailangan mo rin po ng mga pestisidyo. O ayun, doble-doble po ang gastos ng ating mga magsasaka. I don't know how we will overcome this. But it's also a problem ho. Now, konkretong programa ho para sa mga magsasaka ang kailangan ho natin. And I hope that our President will focus on this sa kanyang SONA after mabigyan tayo ng overview tungkol po sa lagay ng ating bansa. Then, pupunta ho siya sa edukasyon. Mabigat din po ang problema ho natin sa edukasyon. Pinagtatalunan. Ano ba? Face-to-face? Blended learning? Online? What? Wala pa po. Ang alam natin, November 2nd, face-to-face na daw po. Pero, sabi ng ating Pangulo, isali na ninyo dyan, blended learning. Isali din po nyo. May pandemic pa po. Well, what is it? Anyway, these are only yung mga katang-isip po ni Tata Ben Paipon. Nakikita ko po kasi, itong darating na Lunes, magtatalumpati na ho ang ating Pangulong Marcos at ilalahad na po niya ang kanyang mga programa for the first year of his assumption to the presidency. Alam ko po na siguro hindi na po niya kailangan yung ating mga suggestions po dito. Kasi marami naman po siya mga experts ho na nagbibigay sa kanya ng mga recommendations and so on and so forth. But just in case ho, na mapakinggan po ang ating mga mungkahi, magpapasalamat po tayo. Matugunan po ang problema ng bawat Pilipino. Salamat po, Mr. President. Kung hindi, salamat pa rin po, Mr. President. Okay? Merci on. Good evening, Kuya Ben, Paipon, Ma'am Lynn. Stay safe
And God bless. Ingat po palagi. Good evening. Nerly Escalante. Good evening, Sir Ben. Oh, magandang gabi po. Ma'am Nerly Escalante. Norman Escalante is also watching still from the US. Ha? Norman, magandang gabi sa iyo. Oh, malapit ka na bang darating? Oh, we are waiting for you. Ha? Naka-schedule ka na. Oh, wala ka pa man dito, naka-schedule ka na. Antonio Sala, Ma'am Jean, good evening po. Magandang gabi po sa mga Sala family. Oh, magandang gabi, Gian. Oh, magandang gabi po. Good evening. Sana po. Gino, Huge. Ayan. Meron pa yung maliit eh. Ha? Coffee. Kobe. Ayan, si Kobe. Ay, good evening. Ha? Ayan, palaging karga-karga ni Pareng Tony pagka nag-uusap po kami sa umaga. Ayan, si Kobe. Good evening, ha? Ma'am Jean, good evening. Oh. Meron tayo mga gagawin ng magpupulong-pulong na tayo. Malapit na. Alright? Merci pa-shoutout po kay Wilfredo Agustino. Oh, Mr. Wilfredo Agustino ng Mindoro. Magandang gabi daw po. Sabi ni Ma'am Merci mag-iingat-ingat. Dexter Osalvo Gato is watching. Dexter, magandang gabi po. Anong nangyari? Anong nangyari kay Joey? Ha? Oy, meron na po ba kayong bagong BOC commissioner? Dex? Sino? Dating ESS daw po ito eh. Ha? ESS. Sabi nila, napakabait daw po ng official na ito. Ha? Hopefully naman, mga kababayan, from within ito eh. From the inside. Ito po ang inaangad ng mga taga Bureau of Customs na wag na sana mag-assign pa po, mag-appoint ng tagalabas. I know that the new commissioner was the former ESS. Oh, ito yung sa police, and dating PDEA official, nung panahon ni La Peña. Yan. Yan ang inilagay niyang ESS nung panahon na commissioner po si La Peña. Yan. Ngayon, siya po ang inilagay na ho. Nanumpa na ho ito kay Pangulong Marcos. Nanumpa na po ito. So it's official already. Ang new Bureau of Customs Commissioner ay walang iba kundi si Yogi Filemon Ruiz. Congratulations po, Commissioner Ruiz. At marami pong mga tagaloob, taga Bureau of Customs ang may sampalataya po sa inyo. Nagagawa po kayo ng matino sa inyong panunungkulan. We expect the same, Commissioner Ruiz. And we wish you all the best in the world as Commissioner of the Bureau of Customs. Alright? Okay, 5 minutes to go. Bago mag-alas 9 ng gabi sa unang bahagi pa rin ho ng ating Your Honor Please sa Broad Streamcast Communicators. Dexter, ha? Okay? Bigyan mo nga ako ng impormasyon tungkol kay Mr. Ruiz. Eden Pedralves from Tugigaraw, Cagayan is watching. Good evening, ma'am. Classmate, good evening. Good evening, Sir Ben Paipon. Kuya Ben, ang ganda t-shirt po ninyo. Bagay po sa inyo. Di kayo tumatanda. Thank you very much. Ma'am Mercy Ong, sabi nila, kalabaw daw lang po ang tumatanda. Okay. Angging S. Paipon is watching. Good evening, Angging. Cesar Torado, wag ho kayong mainip. Malapit nang inaantay ninyong katarungan. Cesar Torado. Conrado Brotonel. Good evening, Tata Ben. Yan, magandang gabi po, Sir Brotonel.
Oh. Mel, buenas noches, Senyor Ben. Buenas noches, Senyor Mel. Okay? Kuya Ben, pakisabi kay Sir Sabi Gabot na wala siya. Di ko makita. Nag-watch po ako kanina. Kaya lang po, meron nag-text. Binasa ko muna. Kaso, di na makita si Asintado. Hindi mo inasintado. Ay, nako talaga. Oh. Kahapon, ganyan din po, kagabi. I wanted to do the program sapagkat may mga issues na gusto kong talakayin po sana. Ganyan nga lang, pakurap-kurap po yung ating internet. Sabi nga ni Mel, nagagalit na. Bakit hindi kayo magpalit pa kasi? Palitan na ninyo yan. Anong ipapalit ko dito? Pare-pareho naman ang telcos dito. Di ba? Ano po bang maganda sa tatlo? Di ba? What is the best among the three telcos? Nandiyan yung Smart, nandiyan yung Globe, nandiyan yung dito. Ano ba yung pangalan nito ngayon? Anyway, dito ang pangalan nun. Pero yung Converge, yun ang namamahala sa Converge. Anyway, Monaral! Padre, good evening. Kapit-bahay ko po ito sa Valenzuela noon. Nag-migrate na po sa Canada, Padre. Mon, kumusta ka na dyan? Huh? Nola Candarao, magandang gabi. Insan, good evening, Nola. Bong Navarro is also watching. Ipunin na ninyo yung mga evidence na nagpapatunay na wala talagang construction company ang isinusumbong ninyo. Okay? Dalhin na po natin sa NBI. Hinihintay na yan. Okay? Bong Navarro. Jimmy Paipon. Watching you, kuya. Ay, thank you very much, Jim. Ano ba yung nabasa ko? Kailangan mo ng anchohos? Ay, anak ko, kailangan pagka reading glass yan at gagamitin mo para sa mata, kailangan baka may grado yan. Kung walang grado, okay lang sana. You can use any. Pero kung may grado, delikado pagka hindi mo kasukat. Kailangan magpatingin ka muna dyan. Pagkatapos, padala mo sa mga utol natin, yung grade, kailangan yung grado para hindi ka, lalo kang mahihilo yan kung hindi kasukat. Alam ko yun eh. Kasi nagsasalamin na naman ako eh, di ba? Kita mo? Eto, kasukat. Nagpasukat po ako. Ayan. Dito bahal dito talaga. Medyo bahal. Kaya nga lamang may nagbigay din. Anyway, Jim, ingat lamang kayo dyan, ha? Ingat lamang and continue watching the program. Thank you very much. Kumusta si Manong Ambil, ha? Kumusta kayo dyan? Yung mga bata. Ming Balakwa, good evening po. Ayan, magandang gabi po, Ming. Nola Candarao, watching you, Manong, dito sa Montalban, Rizal. Ganun ba? Nandyan ba kayo sa Montalban? Sino mga kasama ninyo dyan? Nola? Junior Dal is watching. Good evening. Oscar de la Cruz. Diba? Taga-Calayan ka rin, Oscar. Joey Ortiz. Magandang gabi. Your Honor, please. Ayan. Si parang Joey Ortiz na laging nanonood at kabahagi po, kasama po sa Broad Streamcast Communicators. Norman Escalante, magandang gabi po. Manong Ben, ayan, talagang nanonood na ho si Norman Escalante. Okay? Good morning, bro, and all of the viewers from Junior Dal. Good evening, Your Honor, please, sabi ni Joey Ortiz. Bong Navarro. Good evening, Sir Ben. More power to your program. Ricky Tisoy. Hoy, ang dami na nito. Meron siyang thumbs up. Bel Rodelio Militante. Simple lang yan, Tata Ben. Aminin na natin na pati ang sports ay pinopolitika. Maraming magagaling na mga manlalaro, subalit karamihan
ng mga ipinadadala, kundi kamag-anak ay kaibigan ng mga politiko. Ako isang ayon ho dyan. Oh? Kundi man ay iniipit ang kanilang pondo, kaya nawawalan ng gana ang mga mahuhusay na mga manlalaro. You know, one perfect example here, hindi nga lamang po sa basketball, pero Olympian na ho ito eh. Maalala po ninyo, EJ Obiena ho? Olympian na ho ito. Number 13 po yata in the world, o pang-anim. Oh? Pang-mundo na ho ito eh. Pero, yung dating tagapabahala ng Patafa, hindi ko maintindihan ho eh. Kinasuhan po eh. At talagang pinigil ho na sumali ho sa kompetisyon. Mabuti na lang, nakialam po ang POC, Philippine Olympic Committee, at nagtagumpay po sila, nakasali uli sa kompetisyon, si EJ Obiena. At nanalo ho, naka-gold. Can you imagine that? Yung mga national sports associations natin, dito po nanggagaling ho eh. Dito po nanggagaling mga atleta ho natin na pinadadala ho sa mga ibang bansa, sa mga international competitions. Diyan po hinuhubog. Pero tignan ho ninyo mga kababayan, why? Bakit nakakapiranggot ho ang nahuhubog po ng mga NSAs po na ito? Kung titignan ho ninyo, yung mga atleta ho natin sa football, sa karate, sa even golf, hindi naman po talaga likas ng mga Pinoy eh. Yung mga atleta ho natin, sa bagay, ito na ho yata ang ano eh. Ito na ho yata ang kalakaran sa mundo eh. Nagugulat po ako. Itong mga footballers ho natin, kababaihan. Wala man lang akong nadinig sa kanila nung ini-interview na nagtagalog. Talagang Inglesero na. Di ba? Yung mga karate do natin, mga judo, yung mga kababaihan na talagang taga-ibang bansa ho. Pero may lineage daw po. Meron naman pong nanay nila, Pilipina, and so on. Okay lang naman po yun. Pero hindi po sila dumadaan sa NSA. National Sports Associations. Dumaan po ba sila? O baka binigyan na lamang po ng go signal? Ang ibig kong sabihin, at pati na ho siguro si Mel, parang Mel, I don't know if I read your mind, hubugin ho natin yung mga atleta natin from the early age. Sa umpisa pa lamang, sa elementary pa lamang, makikita na ho natin kung sino-sino po yung mga interesado. Hubugin na ho natin. That is, after all, that is the intention of the National Sports Associations to discover local talents. Para pagka nanalo tayo sa international competitions, likas na Pilipino, organic. Di ba? Pero okay na rin, basta't inire-represent ng Pilipinas, basta't mananalo, okay lang. Huwag lamang po tayo magpadala ng mga amateur sa entirely professional league, mga kababayan. Katulad po ng ginawa ng SBP sa basketball ng Pilipinas and Chot Reyes, mga amateur po eh. They were there to learn and to experience how it is to compete in professional league. Oh my goodness. Tama ka dito, pare Mel. Napupolitika ang ating sports program. Sana maiwasan din po ito. At ito'y patutukan din sana ng ating Pangulo. Natuwa po ako sapagkat nung nagbigay po ng Pangulo ng parangal
sa mga footballers ho natin in Malacanang, nabanggit po niya na tutulungan po niya ang ating mga atleta. Harinawa ho, Mr. President. Because sports is part of our life. Bahagi ng buhay ko natin yan. Diyan po nagbibigay ng karangalan para sa ating bansa. Sama na ho niya si Manny Pacquiao. Ha? Para wag nang kumandidato muna. Okay? Ayos. Oh? Mel, tama ka dyan. Maiwasan po sana ang politika sa mga sports programs po natin. Ricky Tisoy, pinabayaan na. Yan ang malungkot na katotohanan. Wala nang aasahan dyan kay BBM. Dami yan ni Digong at China. Nandyan si Arroyo, Pandak. Ay nako talaga. Wala nang pag-asa ang ilan sa ating mga kababayan dito kay hindi natin maayaalis sa kanila ho yan. Let us give that to them. Junior Dal, okay lamang ho yan. Exeril Escalante Tan, ngem anwem kandyay paltog mo kunan Maricar, ano ba ito? Ferrer Gonzalez. Ano ba ito? Ilocano ito eh. Paltog is a gun. Para kanino ito, Miss Tan? Exeril Escalante Tan. Felisa Malibiran is watching. Magandang gabi po. Ma'am Felisa, good evening po. Lilian Gabriel, blessed first day, Tata Ben. Miss Universe, stay safe and healthy. Hello, Salaw and BSC family. More power po to your honor, please. God bless. God first. Share done na po. Yan. Junior Dal, meron bang aasahan sa isang namumuno kung ito ay ubod ng sinungaling mana kay Digong? Alam mo, kinakalimutan ko na kung minsan yan eh. Kasi nakikita ko naman na gumagalaw. At meron naman pong nakikita mga totoo na siguro gagawin ho nila. Let us wait for the SONA. Tignan ho natin. And let us allow them to go on and move forward for the first 100 days. Makikita ho natin kung ano talaga ang galaw. Di ba? Makikita ho natin yan. Bigyan ho natin benefit of the doubt, ika nga, for those who did not vote for the BBM. Para sa mga hindi bumoto para kay BBM, bigyan po natin siya ng pagkakataon. Total 31 million 31 million daw po ang bumoto sa kanya. Paano naman ho tayo? Iilan lang ho tayo hindi bumoto. Gandang gabi po, Sir Ben Paipon, Miss Universe, BSC family, and all the viewers ng Your Honor, please. Yan ang sabi po ni Ma'am Felisa Malibiran. Paano makakagawa ng tama si BBM? Junior Dal po ito kung ang nasa paligid niya ay halos tao pa rin ni Digong na puro kawatan. Naku, Panginoon ko, hindi, tama po ba ito? Hindi lamang ho yun. Di ba? Nandyan pa ho si Madam Gloria Macapagal Arroyo. Sino po ba mga kasama ho nila? Oo nga naman, Pero as I've said, Junior Dal, I respect your opinion. Okay lang ho yan. Para sa akin, bibigyan ko ng pagkakataon si BBM. Napatunayan na he really means well for the Filipino people. Okay? Ricky Tisoy, stop selling farmland sa mga land developers. Nakikinig po ba si Mr. Villar ho dito? Ricky Tisoy, pabubuksan muna natin ang tenga ng mga Villar, kasi sila po ang bumibili ng mga sakahan ho ng mga kababayan ho natin. Naparami na ho yata ang kanilang mga condominium, na mga subdivision. Naparami na ho yata. Billion na ho ang kabad ni Mr. Villar.
Oh, pero ang ating mga magsasaka po ngayon, naghihikahos. Ito ang problema ho natin. How do we balance now? Iilan lamang ho ang mga mayayaman ho. Nagtatabasa po ng limpak-limpak na salapi ho dito sa ating bayan, ating bansa. Pero ang dami po mga mahihirap. Matakin ho ninyo mga kababayan. Mga estudyante ho natin, hindi po makapag-uniforme. Hindi po makabili ng 50 pesos na uniforme para sa kanilang mga anak. Papasok sa eskwela ho. At pumapayag naman po ang ating pamahalaan ho ngayon sa pamagitan ni Vice President at Secretary ng Education na si Sara Duterte. Pumapayag siya na hindi mag-uniforme ang mga bata. Tama po ba ito mga kababayan? Junior Dan, tama po ba ito? Ito ang problema mo natin Mahirap na nga. Pinahirapan pa. Ay, anong mangyayari sa mga bata ho natin? Mag-aaral face-to-face? Nakasibilyan? Sa matagal ng panahon na ako'y nabubuhay po, ang mga bata na nag-aaral po sa elementarya hanggang sa high school po, naka-uniforme. Mahirap ka. Basta, kailangan may uniforme ka. Bakit po ngayon? Bakit? Wala na po bang halaga ang edukasyon sa mga mahihirap? Bakit po ganito ang pagtrato ho ng ating pamahalaan ngayon? Napunta tayo dito sa uniforme kasi napag-usapan mo ito mga mayayaman, super yaman. If you compare their wealth to that of our parents na nagpapaaral ng mga anak, hindi po makabili ng uniform. Nakikita ho ninyo, kalunos-lunos na lagay ng mga Pilipino. Is this not a problem? Bakit hindi po makapagsalita po si BBM tungkol sa uniforme? Simple bagay na ito, mga kababayan. Pero, malaki po ang epekto nito sa mga bata, mga na mag-aaral. Sa kauna-unahang pagkakataon, I do not know, I do not remember, I do not recall any moment in the history of our education na pumapasok mga estudyante na walang uniforme. Kahit pa paano, naka-uniforme po sila. Pero ngayon, bakit walang uniforme ang mga estudyante? Ako kung pwede lamang sana, hindi ako pwede pumayag sa ganyan, mga polisiya. Maria Dolores Santos. Hi ma'am, magandang gabi po. Mel Rodelio Militante. Controversies in the Philippine sports are no different as both Filipino athletes and officials have also figured in similar public spectacles. Over the past few decades, this fact has been a reality that Philippine sports had to contend with. However, the effects are magnified in the poor performance of Filipino athletes, especially in international competition. Glaring po, Padre. Glaring yung nangyari sa Gilas, Pilipinas. Can you imagine? Japan, tinatalo ho natin. Sa FIBA Cup, tinambakan tayo ng 21. Hindi ko matanggap yan Something went wrong from the preparations to naming of officials at saka pakikialam. May pakialam po ba ng national government? O may pakialam po ba ang SBP? Sports Samahang Basketball ng Pilipinas lamang po ang nakikialam? Hindi na po ba nakikialam ang ating pamahalaan din sa mga sports? What is happening really?
Ipinaubayan na po ba ng gobyerno ho natin sa samang basketball ng Pilipinas? Ang pagpapadala ng mga atleta ho natin to compete in the Olympics, to compete in yung mga Asian competitions? What? Ano bang nangyayari talaga? Kumbaga sa langis mga kababayan, wala nang pakialam ang gobyerno natin eh. So, langis, wala nang pakialam ang gobyerno. Tubig, wala nang pakialam. Kuryente, wala nang pakialam ang gobyerno natin. Sports, wala nang pakialam. Sa mga negosyante malalaki, walang pakialam ng ating pamahalaan. Ano pang silbi ng ating gobyerno, mga kababayan? Now I ask, ano pa bang silbi ng ating pamahalaan? Nakikita po ba ninyo? Hindi po kasalanan ni Bongbong ito dahil kapapasok pa lamang. Hindi po niya kasalanan. But somehow, we should look into this. Kasi tingnan ho ninyo. Wala lang pakialam ang gobyerno natin sa presyo ng langis. Oil products. Tama? Hindi natin magalaw eh. Hindi po pwede pakialaman ng ating gobyerno. Kuryente kung gusto ng Meralco magtaas ng presyo, kunwari nag-o-object ang ERC, but eventually, sumasangayon eh. Nako talaga naman Tubig. Sabi ni Digong titignan niya yung kontrata. Hindi naman tinignan. Tignan ninyo kayo. Ganon din po ang ginagawa ng mga tubig ngayon dito. Yung mga water concessionaires natin. Ganyan din po ang ginagawa ng Meralco. Meron po bang pakialam ang ating gobyerno ngayon? Basic necessities po ito ng ating bansa. Walang pakialam ang gobyerno natin. Punta tayo sa sports ngayon. Ano bang kontribusyon ng national government sa pagpapadala ng mga atleta natin sa FIBA? Sabi nila, private na yan. Private na raw yan. Nako, napakadaling sabihin, mga kababayan. Preparasyon po ang kailangan dito. Mel, tama ka dyan, ha? Junior Dal, bago magtanim si BBM sa bakuran, tanggalin niya muna ang masasamang damo para maganda ang tubo. Junior Dal, okay lamang po sa iyo. Pagka natanggal niya yung mga masasamang damo, pwede ka na. Ha? Sangayon ka na maging presidente si BBM. Problema dito Paano kaya niya tatanggalin? Part and parcel of his life already. Ayun na talaga. Politics ito Yung mga masasamang damo na nasa paligid ng ating Pangulo ngayon, ito yung mga political parties. Hindi naman po lahat. May dungis po May dumi ang kanilang mga pagkatao. Yan ang masama ngayon. Dala-dala ni BBM ang bagahe na yan as President of the Republic of the Philippines. Di ba? Palagay ko, sasang-ayon sa atin dito si Ma'am Angelica Paz, who is now watching. Ayan. Ma'am Angelica, thank you very much. Good evening, sabi po ni Ma'am Angelica. Good evening po. Blessed first day to all and more power to BSC. Sir Ben Pai po, on your honor, please. And Ma'am Lynn, Miss Universe. Stay safe po, always. Okay, padadala namin padadala bukas. Natapos ko na, yung isa na lang, authorization na lang ang gagawin ko mamaya. Okay? At saka syempre, sarap-sarap ng cake. Kasunod po ba yun? Iba talaga ang lasa Ma'am Angelica. Iba talaga ang lasa. Not so sweet. At hindi ko masyado mararamdaman yung pagka-tsokolate. Ang ganda. Natural po ang taste. I like it. Thank you very much. Junior Dal,
Bro, ano kaya ang papel ni Kalida sa COA? Nagpahiwatig na siya. Nagpahiwatig na siya. Nag-uumpisa na siyang mag-flag down. No? Ay, nako talaga. Pati ho yung Office of the Vice President dati ni Madam Leni Robredo. Na-flag down na ho ng COA. Pero ang ganda naman po ng paliwanag ni Barry Gutierrez. That's in the papers already. Pero tama ka dyan, Junior Dal. Yan po ang masakit po dito. May mga, hindi ko naman sinasabi, ulol, asong ulol, hindi naman po. Meron po kasi mga nakakawala na mga asong ulol. Kung minsan ito po ang maninira sa magandang relasyon. Okay? Joe Ariraw na imbag arabii serben. Watching from Tugigaraw. Nag-aaral ka ba dyan, Joe? Nagbasa kanta. Okay? Mel Rodelio Militante. Financial issues and money matters are also sources of controversy in the Philippines in Philippine sports. Malaking pera kasi dito, Mel. Malaking pera ho ang nandyan po sa sports. This is one sports controversy that is difficult to hide from the public as it involves a large amount of money. More often than not, sports officials are involved as they are the ones authorized to disburse or spend money on behalf of Filipino athletes. Napupunta ho ang pera ho ng mga atleta ho. And you know what? Ang mga namumuno ho sa mga sports offices ay mga kongresista eh. You know? Kanya, yung kanilang ina-allocate as budget for sports, diretso sa bulsa ho eh. Hayop talaga ho, mga kababayan. Why do we have to assign, appoint, ito mga congressmen to man sports offices ho? Bakit to sila? Conflict of interest because sila ho nag-allocate ng funds eh. Pagkatapos sila rin ho ang gagastos. Come on, baby. There are also instances when government officials involved in sports programs would be charged with graft due to unliquidated or misused funds. Very rare, Padre. Very rare. Kasi magagaling ho sila eh. Pag ka nang maingay dyan, punta ka dito. Meron tayong bulalo. Meron tayong alimango dito. Meron pa dito Blue Label. Anong gusto mo pare? Punta ka dito. Meron ka pang envelope pag uwi mo. Saan ka pa? Corruption ho, mga kababayan. That is why sports in the Philippines does not prosper. Hindi po talaga unless funded privately like Manny Pacquiao. Tingnan nyo ninyo. Hindi naman po gawa ng gobyerno natin yan. Wala naman pong itinulong na pera ng ating gobyerno kay Manny Pacquiao. Si Heidelin Diaz, meron na rin po ngayon. Meron na rin po ngayon. Pero originally naghahabol po sila sa gobyerno. Nagkukubahog po sila sa mga private sponsors para manalo lamang ng Olympic gold. Yan po si Heidelin Diaz. Grabe talaga mga kababayan. How corruption interferes with good intentions for the Filipino people. Na-overcome po tayo dito ng mga vested interest of government officials. Yung mga na-appoint,
yung mga inihahalal, pare-pareho nagsasamantala ho, mga kababayan. Nakalulungkot. Nakalulungkot to. Pero this is again a problem. Hindi po ba? Sa tingin po ba ninyo, maa-addresso ni Mr. Marcos sa kanyang SONA ito? Sports? Government officials banning sports associations? Ha? Sila mismo ang magmamando sa mga paggastos para sa mga atleta. Babaguhin kaya ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ito? Angelica Paz, dami na po tayong mga nawalang Filipino athletes na mga nasa ibang bansa na ngayon. Tulad po ni Wesley So. Ito yung chess master ho natin. Oh, chess na sa chess na Amerika na nire-represent. Oh, at si Yuka Saso sa golf naman po ito, ay sa tennis na Japan na dinadala sa mga kompetisyon. Oh. Sandali lang ha. Ayan. Oh, yun. Competition. Nakalulungkot, sabi ni Ma'am Angelica Paz. Sa totoo lamang ho, Wesley So, bata-bata pa po ito, hindi inaruga ng ating bansang Pilipinas. Anong nangyari ho? Iniligawan po ng Amerika. Napunta sa Amerika. Yuka Saso, napunta sa Japan. And other athletes po natin. Mabuti na lamang ho, si EJ Obiena, nandito pa. Pero muntik na rin hong pumalao to eh. Kasi pinagbintangan ho na nilulustay po yung pera na binibigay sa kanya para sa kanyang coach. Grabe talaga ito mga kababayan. No? Nerly Escalante is watching. Good evening. Jay Castillejos Cadrao. Oh, magandang gabi po sa inyo. Watch for the next moves. Junior Dal, bro, hindi na natin kailangan ng gold medal sa Olympic. Marami naman na tayong Talyano gold. Talyano gold. Nadali mo, partner. Magpitpit na lamang tayo ng Talyano gold. Ayun din ano ha. Ay grabe talaga. Pero nakalulungkot to. Oh, nakalulungkot po. Sapagkat the Philippines is blessed, you know, with good talent. So, good, excellent talent. Pero sinisira po ng mga bugok eh. Sports officials po natin, mga luko-luko eh. Talyano gold. Noel Gabona Sr. is watching. Good evening, sir. Noel. Narisa Henova Naring. Good evening. Oh, ngayon lang dumating si Ed Pausa. Padre, may lakad tayo bukas, ha? Ed Pausa. Watching na po, Taben and Miss Lynn. Bakit ngayon lang? Matatapos ng programa natin. Pero wag ka mag-alala, Ed. Kasi merong susunod na sa atin. Alas 10 ng gabi, right after my program, our program, mapapakinggan po ninyo si Brother Mar Rodriguez for 30 minutes lang naman. Oh. Ito'y bago tayo matulog. At least meron tayong spiritual food. Ha? Spiritual food. Napakahalaga ito. Para sa umaga din ho natin. Oh. Pagkagising ho natin, meron po tayong kasama na magdadasal. Magagabayan po tayo sa gagawin ho natin sa buong maghapon. Ganon din po sa gabi. Meron tayong gabay sa pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Makatulog tayo ng mahimbing. Magkaroon tayo ng spiritual food. Habang natutulog tayo,
Mapapanaginipan ho natin ang ating Panginoon. Hindi po yung multo. Hindi po yung takot. Ay, nako talaga. Ito ho, pupunuin po ng ating kasama si Brother Mar Rodriguez sa kanyang Our Daily Bread right after our program. Sana ho, samahan po ninyo si Brother Mar after our program, alas 10 po hanggang alas 10:30 ho. And this is going to be Monday through Fridays na po. Mondays through Fridays. Yan po ang piniling oras ni Brother Mar. Watching na po Ben and Miss Lynn, sabi ni Ed. Angelica Paz, you are welcome po Sir Ben, Ma'am Lynn, at sa buong BSC. Happy to be of service to all. Thank you very much po. Maraming salamat. And Ma'am Angelica, congratulations kay John Angelo. Ayan. John Angelo with honor, the graduate, Talaga. Congratulations, Congratulations, Ma'am Angelica. Ayan. Congratulations. Ayan, bukas apunta na sa iyo yung aking pinirmahan. Kasama ng form. Okay. Approve it. Si Ma'am Angelica, thank you very much, Beth Paipon. Elizabeth Paipon. Yung aking pamangkin dyan sa Kalayan. Good evening. At Ed Bausa. Okay, Padre. Taben, lakad tayo bukas. Saglit lamang ho. Sandali lamang ho. Wag ho kayong aalis. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Alam niyo mga kababayan, si Ma'am Angelica po ang masugid na po na tumutulong po sa atin para sa ating broad streamcast communicators. Marami po tayong inaasikaso po ngayon at napakahalaga ang serbisyo po ni Ma'am Angelica. Kabahagi na po siya, kapamilya dito po sa broad streamcast communicators. Thank you very much, Ma'am Angelica. Siya po ang tumutulong para sa maibalik. Alam po niyo, nawala yung mga stars natin, di ba? Ang grabe talaga, ang laki ng nawawala sa atin. Yung stars po, yung mga pinadadala stars, yung talagang nahuhulog na lang. Tumatama po sa noo ko Pero, ito, nawala kasi meron daw pong mga requirements na kailangan pong isumite ng BSC sa Facebook. Ayan. Wala ho tayo nun. Kanya, hindi po natin na-meet yung deadline Kanya, nawala po yung mga stars. Laki na po nun. Hindi ko malaman kung sinong gumamit na nun. Facebook siguro. Pero,
whatever it is, mga kababayan, this is what we are doing now sa pamagitan po ni Ma'am Angelica, si Ma'am Lilian, at ang inyong abang lingkod, no? Ibabalik ko natin ang ating mga stars. And we are doing everything that we can para maibalik po yung mga stars po natin. Ha? And after that, syempre babalik din po sa ating mga taga-subaybay ang anumang biyaya na tatanggapin po ng BSC. Yung mga stars po, hindi po para sa mga broadcasters po. Kung hindi para sa pangangailangan po ng ating broad streamcast communicators. Okay? So, ito po sana ipagdasal po ninyo na magawa na po namin kaagad ito. Pinagtutulungan na po namin ito si Ma'am Angelica, si Ma'am Lilian, si Ben Paipon, at nandyan po si Ma'am Jean. Nakatanod tayo. At syempre meron pang isa na nagkukumahog talaga. Kasali ako dyan. Lynn Sakdalan. Ay, nako talaga naman. Alright, tuloy-tuloy tayo. Malapit na tayo magwakas. Bago ninyong kalilimutan po, si Ma Rodriguez po. Mamaya, Our Daily Bread, alas 10. Hanggang alas 10:30 po ng gabi. Alam po ba ninyo ang katotohanan tungkol sa mga drug cases? Nababalitaan na po ninyo yung tungkol sa, anong pangalan nito? ICC, International Criminal Court. Iniimbestigahan na po nila at malapit na mag-trial yung charged crimes against humanity laban po kay Digong at saka si Bato de la Rosa. Ayan. Hindi po mapipigil ito. Unang-una tingnan po ninyo ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa droga kasi ipinangangalandakan ng ating pamahalan na iniimbestigahan naman daw po at inaasikaso naman daw po yung mga biktima ng drug abuse, drug killing, EJK. Iniimbestigahan naman daw po ng ating pamahalaan. Hindi naman daw po pinababayaan. Kaya walang dahilan, panghimasukan po tayo ng mga banyaga. The truth of the matter is, this one mga kababayan, itong data na ito ay nanggaling mismo sa DILG. Ito po yung kumbaga supervisor ng mga pulis. Okay? This is the agency of the government, the department that looks after the Philippine National Police. Ano po ang sinabi ni Mr. Benhar Abalos sa mga drug cases? Ito ang kanang sinabi. Of the 229,393 cases, di ba kayo nabibigla sa dami ng mga kaso? 229,393 cases. Some 22,000 ended with conviction. Meron daw pong 22,000 na convicted. Hindi po natin alam ito kung police o mga drogista ang convicted. Walang sinasabi po dito ng data ng DILG except to say that 229 or out of 229,393, some 22,000 ended with conviction. 5,753 dismissed. And 223,579 pending. Ito ang data na nanggaling po sa DILG. Believe it or not, this is their data. This is the information
coming directly from the DILG. So what do we draw from here? What can we draw from this data ho, mga kababayan? The drug cases, walang nagkaasikaso talaga. 77% pending. Ano ito ho, mga kababayan? Paano sasanggahin ngayon ng ating pamahalaan na nag-iimbestiga sila? How can they prove that to the ICC? Kasi ho, para hindi makapasok ang ICC po dito, kailangan ho, ito mga drug cases, violations of human rights, ho, ay kinakailangan iniimbestigahan talaga ng ating pamahalaan. Nasa korte ho. Unfortunately, as the data shows, laki ho ng bilang ng hindi po na naiimbestigahan po eh. Kanya ho yung mga pamilya ng biktima ho ng drug cases. Kusang nagpunta ho sa kanilang mga abogado at hiniling na paimbestigahan ito. Ayaw naman po imbestigahan ng ating pamahalaan. Di nagpunta ho sa The Hague. Ito ho yung organization ng United Nations that has the responsibility to investigate human rights violations. Okay? So ito ho, mga kababayan, hindi po pwedeng sanggain ng ating gobyerno ang investigasyon na isinasagawa po ng ICC sa ngayon. Kasi ho, makikita ho ninyo sa impormasyon na nagmula mismo sa DILG, Department of Interior and Local Government. Talagang very glaring. Out of 229,393 cases, only 22,000 ended with conviction. 22,000 out of 229,000. 5,753 dismissed. Napawalang bisa ho. Hindi ko alam kung sinong napakawalang bisa. Yung mga pulis po ba? At 223,579 pending in court. I do not know if they were even filed. Baka sinabi na lamang po ito pending in court o kaya pending for submission to the court. Walang iya talaga. Pero dito natin makikita talaga. Ang pagkukulang ng ating pamahalaan, pagkukulang po ng ating pamahalaan sa larangan po ng karapatang pangtao. This is how human rights are violated in the country. That is why the crime against humanity. Sabi po ni Bato, wala daw po siyang pakialam sa mga banyaga ho. Bakit daw po mga banyaga ho, mga foreigners ang mag-iimbestiga po sa kanya? Well, sir, Mr. Bato de la Rosa, Mr. Senator, precisely because this government, which you are a part of, hindi po nila iniimbestigahan ang mga drug cases. You are a part of this. Kasi kayo ho ang unang pinuno ho na itinalaga ng Pangulong Duterte para sa pamahalaan ang tukhang Mr. Bato de la Rosa. And during your term, dito po nangyari ang maraming kaso ng EJK. Ayaw ninyong imbestigahan sapagkat utos ninyo eh. Di ba? Utos ninyo eh. So, agrabyado po ang mga biktima ho dito. They went to an international organization of which the Philippines is a part.
That's the United Nations. So, their responsibility is to protect human rights of people of the world, of the universe. That is why meron silang karapatan para imbestigahan ka, Mr. Senator Bato de la Rosa, including your boss, si Digong. Wala kayong ligtas ho dito. Magdasal na ho kayo. Oh, darating yung panahon, dadamputin na lamang ho kayo. Whether you like it or not, dadamputin ho kayo dyan. Oh, dadalhin ho kayo somewhere else. Alam po ba ninyo kung saan dinadala ang mga napapatunayan nagkasala sa human rights? Ayun nako talaga. Napakalungkot po ang sasapitin po ng mga convicted ho dito. Alright? Thank you very much. Sabi ni Ma'am Lilian Gabriel, love you, Miss Angelica Paz. Sabi ni Ma'am Lilian Gabriel. Karugtong, more than 10,000 stars, Tata Ben, kasama Jupiter and Mars. Kailangan makabalik. Yan, Tata Ben. Yan. Yan ang gusto natin gawin ho ngayon. Kanya ho, naglaki ng pasasalamat ho natin kay Ma'am Angelica because through her, may pag-asa po yata. May malaki po ang pag-asa na maibalik po yung mga stars dito sa Broad Streamcast Communicator. So, maraming salamat po, Ma'am Angelica Paz. Actually, she is now an officer also of the Broad Streamcast Communicator. Ayan. Congratulations po, Ma'am Angelica Paz. Mercy Ong, watching na siya. Good night na po ako, Kuya Ben. Ma'am Lynn, antok na po ako kasi nainom ako ng vitamin. Ingat po kayo palagi. Ayan. Thank you very much, Ma'am Mercy Ong. Okay. Maya-maya ng konti, magpapaalam na rin tayo sapagkat bigyan natin ng daan ang susunod na programa. Ito yung kay Brother Mar Rodriguez. Okay? Antabayanan po ninyo. Discipline is a subject that gathers a lot of interest, sabi ni Mel Rodelio Militante. Consciously or subconsciously, I think we all know at some level that our level of discipline is the difference between falling into bad habits and staying where we are or developing good habits that will allow us to move closer to where we want to be. Dapat ito, paring Mel, inilagay mo sa Facebook mo, sa post mo, para mabasa ng mga sports officials natin. Not only sports officials, government officials for that matter. Hindi pa po nagbabago eh. Dala-dala pa rin ho nila yung mga bad habits ho. Dapat ho, pinapalitan na bagong administrasyon na tayo, di ba? Ayaw na nga nila balikan ho yung mga nakaraan. Kasi ho, napakasama. Napakasama ang nakalipas. Ayaw nilang tignan uli. Nababahuan po sila. Di ba? Okay lang sana yun, pero wag naman po sanang ulitin pa. Wag na natin pabayaan na gawin pa uli ng mga opisyalis natin sa ngayon. Yan ginagawa po ng mga nakaraan. Ayun ako talaga. Grabe. Anyway, paring Mel, thank you very much po sa mga contributions po ninyo dito sa mga comment section po natin. Lahat po mga nag-comment, thank you very much. Kakasama tayo uli bukas para sa ating Your Honor Peace. Marami din po tayong pag-uusapan Friday tomorrow. Yung pangalan nito, yung SONA ng ating Pangulo ang tutukan natin kasi malapit na yan.
Dun sa kabila ho sa Radyo Pilipino, will cover the event live po. Ilalive po natin yung speech ng Pangulo sa ganap sa dakong alas 3 ho ng hapon. But I will be there sa coverage po ng Radyo Pilipino. So, magkita-kita po rin po tayo sa Lunes. So, ganun po rin. And probably, baka alas 10 o alas 11 pa lamang ho ng umaga ay madidinig na po ninyo ako sa Radyo Pilipino sapagkat yung aming pong kasama ay meron pong problema. Kanya hindi po makapag-appear sa kanyang programa at most probably tayo po ang ilalagay po sa coverage. Alright, mukhang magpapaalam na ho tayo. Standby po for the next program. Ito po yung programa po ni Brother Maro. Alas 10 po hanggang alas 10:30. Our daily bread. Alright? Ano ba ito? May pahabol si Mel. But self-discipline is one of the most important and useful skills we can have. It is an essential skill in every area of life. It's not a skill alone, Mel. Ang disiplina ay buong pagkatao natin yan. Representative of what we are, who we are. Kung wala tayong discipline, pakamatay na lang ho tayo. Sorry. Pero kung walang disiplina talaga, wala kang kwenta. Baka laban ka lamang ho ng kalabuso. See? Di ba? Ganun ho yung mga walang disiplina. They do everything they want to do without regard for the law. Yan ang masakit ho dito. Walang disiplina. Buong pagkatao natin yan. Our discipline is representative of who we are. Yan. Okay? Bueno, wala na tayong oras ha. Mel, thank you very much. Manood ho kayo ha. Huwag ko kayong aalis. Si Brother Marna. Ben Paipon po, nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Thank you. Good night. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicator. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.